Pakuwento nga po muna, no? So basically, nagsampa po kayo ng kasong administratibo dito po sa NAPOLCOM, no? Pakuwento po, bakit po ninyo kinasuhan? Nagsampa kami kahapon ng administrative charge sa NAPOLCOM dito sa mga pulis. Actually, ah, 6 na pulis, 5 identified na pulis na, isang pulis na hindi napangalanan ni Jason pero ang sabi niya doon sa kanyang affidavit ay makikilala niya ito kapag nakita niya ulit. So meron tayong isang John Doe na pulis na kasama doon sa reklamo. Una, itong reklamo na ito ay bunsod nung maling ginawa ng kapulisan ng Caloocan, specifically doon sa substation 2 ng Caloocan, na hinuli na nila si Jason as early as July 22, 2025. At around 7 or 7:30 in the evening, Jason was already in their custody. Pero sa kasamaang palad, hindi nila ibinook si Jason sa kaso kung saan siya dapat na aresto nung July 22 ng gabi, kundi dahil sa hindi pagtuloy ng kaso nung complainant doon sa unang kaso kung saan siya dapat inaresto, shoplifting ito sa isang convenience store. Ang ginawa ng kapulisan, imbis na siya ay bitawan na dahil wala nang complainant doon sa kanyang kaso, siya ay patuloy na ikinulong mula Hulyo 22 hanggang Hulyo 25. Ito nga yung dahilan kung bakit yung anak ni Jason patuloy na naghahanap at lumusong doon sa baha kasi hindi nila alam kung nasaan si Jason. Ayaw siyang patawagin ng mga pulis sa kanyang pamilya para ipaalam kung ano yung kalagayan niya, na naging dahilan ultimately ng pagkakamatay ng bata dahil sa leptospirosis. Ngayon, balik tayo doon sa kwento ng pagkakaaresto at pagkakakulong kay Jason. Mula 22 ng gabi ng Hulyo, dinala na siya sa substation 2. Base sa kwento ni Jason, sinabihan daw siya ng mga pulis na magpasalamat ka, hindi na itutuloy ng complainant yung kaso laban sa'yo, at magpasalamat ka dahil ang ikakaso na lamang namin sa'yo ay maliit lang, 1602, na para bang utang na loob pa niya, nakakasuhan siya ng kasong hindi niya ginawa. So, nanatili siya sa substation 2 mula July 22 hanggang July 25. July 25 ng madaling araw, ayon kay Jason, ay ginising siya ng mga pulis kasama yung isang tao na hindi naman niya kakilala na may pangalang Manuel Hazul. Dinala sila for booking procedure, fingerprints, mugshots, and then dinala sila sa isang ospital for medical. And then in the afternoon of July 25, 2025, dinala na sila sa piskalya, sa PAO, sa piskalya, para formal ng sampahan ng kaso ng violation ng PD 1602 na hindi naman niya ginawa. Yun nagkarakrus daw. Opo. Kung yun yung dahilan kung bakit kami nagsampa ng reklamo, dahil yung pagkakaditine kay Jason sa loob ng 4 na araw ay wala nang dahilan dapat. Pangalawa, nagsinungaling ang mga pulis at pinalabas nila na si Jason ay nahuli sa Caracruz na hindi naman totoo. Pangatlo, yung opisyal ng substation 2 kasama yung substation commander ay in-incriminate si Jason na isang inosenteng tao sa kaso na hindi naman niya ginawa. So basically, yung laman ng affidavit ni Jason na isinampa kahapon sa NAPOLCOM ay nagrereklamo ng arbitrary detention, perjury, at incriminating innocent persons. Okay, in the first place, yung length of detention, wala pang sinasampang kaso sa kanya, no? From 22 to 25, tama po ba? Dahil umatras naman yung convenience store, no? Yes, sir. So that in itself was illegal, tama? It became illegal when they did not release Jason despite the fact that the complainant manifested already that they are not interested to pursue the case. Nga po, yung tagal ng pagkakadetain niya, tama ba yun? Na wala namang sinasampang kaso?
Hindi po dapat. Kaya nga po meron tayong kaso na arbitrary detention laban dun sa mga pulis dahil yung kanilang detention ay ginawa nila without valid legal reason. Anong basa ninyo? Bakit despite the decision of the convenience store na hindi na ituloy yung kaso, i-detain pa rin yung si Jason at kinasuhan ng iba na hindi naman niya ginawa? Sa ating sa ating tansya, no, maaaring mali tayo, maaaring hindi 'yun ang aktual na intensyon ng mga pulis. Pero sa tingin natin, base doon sa mga pangyayari, gusto nilang ituloy yung kaso laban sa isang tao na tingin nila ay gumawa ng infraction ng batas kasi nag-shoplift pero umurong yung complainant. Gusto pa rin nilang ituloy dahil sa kanilang tingin malamang ay masamang tao ito, dapat ito ay makasuhan. Pero mali yun. Kasi kahit na siya ay nakagawa ng isang mali, dapat doon lang siya parurusahan sa nagawa niyang mali at hindi mo siya po pwedeng bigyan ng kaso at parusahan sa kaso na yon na hindi naman niya ginawa. In the first place, no, doon sa mga curious, ano po ba yung shinoplift? Kumbaga yung origin story. Actually, ang tingin ko dito, aligasyon ng shoplifting kasi siyempre hindi naman natin napatunayan na nagnakaw si Jason. Pero ang sabi nila, merong kinuha na pabango, cologne probably yung kanyang kinuha. Hindi maliwanag kasi doon sa video pero meron daw siyang kinuha na isang pabango na hindi niya nabayaran sa counter pero mukhang doon sa klase ng video ay ibinalik niya doon sa kahera yon bago siya lumabas. Pero despite the fact na ibinalik niya, hindi pa rin siya pinalabas ng convenience store. Dumating ang mga pulis, hinuli siya. Pero despite the fact na hinuli siya ng mga pulis, hindi na nagtuloy ng pagsasampa ng kaso yung convenience store laban sa kanya. Anong pabango po ba itong pinag-uusapan at magkano yung halaga? Hindi umano yung shinoplift niya. Napakaliit siguro kasi parang ang description ni Jason ay cologne yata yung pabango na ina-allege na nakuha niya doon sa convenience store. Yung mga mamurahing pabango, yung nabibili sa convenience store. Correct. Ano po yung convenience store? 7-Eleven po. Okay, 7-Eleven, no? Okay. So, nag-shoplift daw, yun ang allegation. So, kailan pumasok yung police? Nagreklamo yung yung convenience store? Doon sa video na nakuha ng Napolcom, as soon as nagtangkang lumabas si Jason doon sa pintuan ng convenience store, nung hinila siya pabalik sa convenience store, kasunod na yung mga pulis. Apparently, ang sabi sa atin ng Napolcom, meron daw talagang pulis na nakahimpil doon sa labas ng convenience store. I don't know if this is just for that particular day or that usually happens. But at the time, merong pulis na nandoon sa labas ng convenience store na ura-urada na nangyari itong insidente ay mabilis din silang nakapasok doon at nang aresto kay Jason. So, from there, diniretso na po siya sa police station, sa substation. Tama po ba? Yes, pero bago nun, ang sabi ni Jason sa kanyang affidavit, doon pa lamang sa loob ng convenience store bago pa siya ilabas, alam na ng mga pulis na hindi itutuloy ng convenience store yung kanilang reklamo. At doon pa lang sinasabihan na siya na maswerte ka at hindi nila itutuloy ang kaso sa'yo at kakasuhan na lang daw siya ng 1602 kahit na hindi niya naman alam kung ano yung 1602. Okay. So, yun ang sinabi. Okay. Kakasuhan pa rin siya. Pero again, no, para lang maliwanag, no, sinabi sa kanya nung store na hindi na itutuloy yung kaso. Apparently, mukhang sa police sinabi kasi police ang nag-relay sa kanya. Sabi sa kanya, hindi na itutuloy ang kaso sa'yo, maswerte ka, hindi na itutuloy. Pero despite that, hindi pa din siya binitawan. They proceeded to bring him to Substation 2 where they again reminded him na swerte ka dahil hindi na itutuloy ng convenience store ang reklamo nila sa'yo kaya bibigyan ka na lamang namin ng maliit na kaso na 1602.